Mga kabayan, nagbigay ng pinakabagong update si Hanilet Labansenya kaugnay sa sitwasyon at kalagayan ni dating Pangulong Duterte na hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Labansenya, paulit-ulit daw na sinasabi ni Tatay Digong sa kanya mga taga-suporta na huwag kalimutan ang kanyang Duterte candidate ng PDP Laban para sa paparating na May 12 eleksyon. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya. Binili niya talaga. Uulitin ulit ito ni Veronica. Binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbigay din ng pahayag sa publiko ang bunsong anak ni Tatay Digong na si Kitty Duterte, kung saan ay pinatutsadahan niya ang gobyerno ni PBBM na tila nakapokus umano ito para durugin ang kanyang pamilya at mga kaalyado nito. Ayon pa sa kanya, kailangan ay maging matalino ang mga Pilipino ngayong darating na eleksyon para pumili ng mga kandidato na ihahalal nila bilang bagong maglilingkod sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Sa ginawang campaign rally ng PDP Laban sa Quezon City kagabi, ibinunyag ni Congressman Rodante Marcoleta ang mga panggigipit sa kanya ng kapwa niya mga kongresista dahil isa siya sa solidong sumusuporta sa mga Duterte. Ayon pa kay Marcoleta, hindi paggawa ng batas ang inaatupag ng Kongreso, kundi impeach si BP Sara at sirain si dating Pangulong Duterte. Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang indireksyon po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pag-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala nang iba. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawing batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi ko. Isa rin si Atty. Vic Rodriguez ang nagbigay ng paalala sa publiko na huwag kalimutan ang ginawa ng administrasyon ni PBBM na pagpapakidnap kay PRRD noong March 11, 2025. Ayon kay Atty. Vic, sana ay iboto ng mga Pilipino ang kanilang Duterte candidate para magkaroon ng sapat na bilang ang Senado at huwag tuluyang ma-impeach si BP Sara Duterte. May 11, magdadalawang buwan na ho si Tatay Digong dyan sa ICC. Nakita nating lahat, nasaksihan natin ang pagmamalupit ng kasalukuyang administrasyon. Nakita natin kung paano pinagkanulo, pinagtraiduran at ginawang handog
ang kapwa natin Pilipino, ang pangalan ay Rodrigo, dyan sa ICC, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Yan po yung paalalahanin ninyo pagdating ng May 11. Kailangan po natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado, sapagkat nanganganib ang ating demokrasya. Ang ating mga tiwali at elitistang kongresista, hindi lamang pera ng mamamayang Pilipino pinaglalaruan. Nais din nilang nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. Nais nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong payagan yan. Kinakailangan po tayo magkaisa sa May 12. Bumoto po kayo. Vote straight Duterte. Samantala, hindi naman napigilan ni Senator Bato de la Rosa na maging emosyonal matapos niyang ibahagi ang kanilang napag-usapan o napagkasunduan ni dating Pangulong Duterte. Ito ay para sugpuin ang talamak na kalakaran ng illegal na droga sa bansa sa ilalim ng Duterte administration. Gusto ko lang klaruhin sa inyong lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa illegal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, magtatagumpay kaya ang Duterte candidate ng PDP Laban para magkaroon ng sapat na bilang sa Senado at maharang ang napipintong impeachment dito kay VP Sara Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman natin maipagkait kung ano nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsasilbahan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan nyo ang Duterte.
Kung hindi, kalimutan nyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. Duterte! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang paghigugma o pagsuporta,
Daghang salamat kay wa mi ninyo biyahe. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo, kayo po ba gusto ninyong matanggal ang Vice President? Ang hina na sagot parang iba eh. Parang ang iba yung nag-aalangan eh. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Talagang hindi dapat matanggal ang Vice President. Alam nyo kung bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Wala siyang kasalanan. Nung siya ay usisain, nung yung pondo raw niya, yung confidential funds, ay inuusisa ng Kongreso, ang sabi ko po sa mga kasama ko, bakit po? Bakit tayo ngayon ang nag-uusisa ng pagkakagasta ng pondo ng isang opisina? Trabaho ba natin ito bilang miyembro ng House of Representatives? Wala pong makasagot. Wala pong makasagot sapagkat hindi namin trabaho ang mag-audit. Isa lamang pong opisina ang tinakdaan ng saligang batas na mayroong karapatan at mandato na usisain ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. Tinanong ko yung Commission on Audit, bakit naman kayo isinurrender ninyo ang inyong tungkulin at binigay ninyo sa Kongreso? Ano bang nakain ninyo? Ba't nyo ginawa yun? Kasi po, sinagpi na po kami ng inyong mga leaders. Sinugpi na ka lang? Bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi mo sinabi sa speaker namin na mali ang ginagawa ng aming mga committees? Bakit hindi ka pumunta sa korte para sabihin sa kanila, Mr. Court, mali na po yung ginagawa nila. Trabaho po namin kinukuha po ng House of Representatives. Dapat po kanya-kanyang trabaho. Ang problema po, lahat na po ngayon ay hindi na ginaganap sa pamamagitan ng aming mga tuntunin. Wala na po talaga. Wala ng rule of law. Wala ng due process. Isipin po ninyo, ilan po baka kung opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA, 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang ino-audit nyo kung talagang kayo ay kung talagang katungkulan nyo mag-audit? Bakit hindi natin tawagin lahat ang mahigit na 400 offices? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sumagot. Wala silang maisagot, wala silang maikatwiran. Kaya ang ginagawa na lang po nila kapag ako po ang nagsasalita, nangaaway na lang sila. Ayun, pati hopya na kinakain ko, aagawin na lang nila. Pati po yung mic na ginagamit ko, papatayin nila para hindi ako makapagsalita. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang indireksyon po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pag-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang
alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala ng iba. Hindi naman sila gagawa ng batas. Ang gagawin nila, uusigin nila yung dating Pangulo. O sabi ko sa kanila, anong gagawin yung batas? Marami kaming gagawin batas. Ano nga gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo para usigin ninyo siya, para i-prosecute nyo, para i-persecute ninyo. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawin batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi ko. Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nagkakaintindihan po tayo? Dalawang klase lamang po ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban, ang gusto nila matanggal ang Vice President. Iboboto nyo ba sila? Oo. Yung kasapi sa walang laban, ang gusto nila manatili ng nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto nyo ba yun? Yung kasapi sa walang laban, hindi nila titingnan kung anong gagawin sa kabuhayan ng ating bansa. Iboboto nyo ba yun? Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Yung walang laban o PDP laban? May 11, magdadalawang buwan na ho si Tatay Digong dyan sa ICC. Nakita nating lahat, nasaksihan natin ang pagmamalupit ng kasalukuyang administrasyon. Nakita natin kung paano pinagkanulo, pinagtraiduran at ginawang handog ang kapwa natin Pilipino, ang pangalan ay Rodrigo, dyan sa ICC, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Yan po yung paalalahanin ninyo pagdating ng May 11. Nisenyaso na po ako, 5 minuto na lang daw ho. Tandaan din po ninyo, kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. On May 12, please go out and vote straight Duterte. Kailangan po natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado, sapagkat nanganganib ang ating demokrasya. Ang ating mga tiwali at elitistang kongresista, hindi lamang pera ng mamamayang Pilipino pinaglalaroan. Nais din nilang nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. Nais nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong payagan yan. Kinakailangan po tayo magkaisa sa May 12, bumoto po kayo, vote straight Duterte. Gusto ko lang klaruhin sa inyong lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason,
bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Pato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chief PNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chief PNP. Pero ako'y naging presidente, ikaw ay naging chief PNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad at korupsyon. Kaya sabi ko, larga sir, all in. Upakan natin. Yes sir, upakan natin yung problema sa droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay na bakal! Ma! Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Anong mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga batino na pulis, pinagsaset in contempt, pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika.